Part 8. Nakabihis naman na din ng school uniform si Dan kaya okay lang na iwanan ko muna siya doon. Panloob na lamang ang suot ko nang biglang pumasok si Greg sa kwarto ni, hindi nito inalintanang nakahubad ako. Agad kong tinakpan ang katawan gamit ang kumot buti na lang at malapit ako sa kama. Ba't bigla-bigla ka na lang pumapasok? Sabi ko, what? Ano namang problema, you're my wife after all? Sagot niya saka siya kumuha ng necktie sa tocador niya. Kumatok ka man lang muna, sabi ko saka dahan-daang inabot ang corporate attire ko. It's okay, you can undress in front of me, but only in front of me, he said with a wink and left me in the room. Agad akong pinamulahan sisigaw sana ako pero nakalabas na ito sa kwarto. Minsan talaga napakamanyak ng lalaking yun. Tinapos ko na ang pagbibihis bago pa uli ito. Pumasok nang hindi man lang kumakatok. Naka-high ponytail ang buhok ko at light makeup lang, ang inilagay kong kolorete sa mukha. Lumabas na ako sa kwarto habang inaayos ang earring sa tenga. Let's go, baka malate ako sa office, sabi ko at nauna nang maglakad. Nasa opisina na ako ngayon habang inaantay, ang ibang files na kailangan kong intindihin at basahin bago i-approve. Iniikot-ikot ko sa mga daliri ko ang ballpen na hawak habang nag-aantay kay Kyrie. MS President, andito na po ang files. Bungad ng secretary bago siya naglakad patungo sa akin. Inilapag niya sa lamesa ko ang patong-patong na folder. Kalahati dapat sayo. Reklamo ko. Sorry po pero may mga nakatambak din pong file sa lamesa ko, MS President, sabi niya. Pwede bang bukas na ang kalahati, iuuwi ko na lang, sabi ko. Pwede ka naman pong mag-overtime, MS President. Sabi naman niya. Teka, sino ba amo mo dito? Sabi ko nang nakataas ang kilay. Hehe, joke lang po, sige po, aalis na ako. Sabi niya sabay alis at iniwan akong nakatingin sa tambak na file sa lamesa ko. 2 araw lang naman day off ko, ba't nagpatong-patong agad kayo? Umiling na lamang ako at nagsimulang basahin ang nga files. Nasa kalagitnaan na ako ng pagbabasa nang biglang sumilip ang ulo ng secretary sa may pinto. What? Tanong ko sabay taas ng kilay. May naghahanap po sayo, sagot niya sa tanong ko. Who is it? I asked. Kendall daw po, sagot niya. Kendall, patanong na sabi ko. Agad namang nasagot ang tanong ko, nang pumasok siya sa opisina ko at sinalubong ako. Are you Anna? She asked. Naka-sunglasses ito at halatang galing sa marangyang pamilya, kung ikukumpara kaming dalawa mas matangkad ito ng ilang pulgada. Yes. Do we have an appointment? I asked her too. Silly, you won't welcome me Anna, or should I say ate? She said with a smirk. Naguguluhan ko siyang tiningnan saka ako tumayo sa pagkakaupo. Sino ka ulit? I asked. It's Kendall, Kendall Cortel, I'm your half-sister in your father's side. Sabi niya at sinalubong ako ng yakap. Naguguluhan akong napaatras. Sister, what? I don't understand. I don't have any siblings. Nor my dad doesn't have any mistress, I said, masyado akong naguguluhan sa biglaan nitong pagsulpot. Gosh! I felt sad, hindi pa ikinwento sa'yo ni daddy. She's been my mom when you're still in your mom's womb. Hindi niya kasi matanggap na nabuntis niya, ang mommy mo. Sabi niya at humalaklak. Agad na lumipad ang kamay ko sa pisngi niya. Stop right there. I don't give a damn about your insult to my mom. But I won't tolerate you, about how you delivered your words. Does your mom even know how bitch you are? I said. That's it. I won't let her saying foul words to my mom. But I felt betrayed at the same time. How did they keep this secret to me for a long time? My dad has a mistress, he even impregnate her. How disgusting. Galit akong tumingin sa kanya at itinuro ang pinto. Liv, I said habang kinakalma ang sarili. What? Hindi mo ba nagustuhan ang sorpresa ko? Oh my sister, you look. I said, leave. Sigaw ko. She rolled her eyes and flipped her hair before leaving my office. Agad akong nabuwal sa pagkakatayo. Sister, may half-sister ako at ako lang, ang hindi nakakaalam. Paano nila itinago sa akin ito? How? Why? I feel so betrayed. Napaiyak na lamang ako sa kinauupuan bago tinext si mommy sa phone. Mom, gusto kitang makita, may gusto lang po akong malaman,
sabi ko sa text bago ito inaf at tinungo ang lamesa. Umalis na ako sa opisina ko at sumakay sa taxi, bago nagtungo sa coffee shop kung saan kami magkikita ni Mom. I need to know the truth. Baka sila ang nasa likod ng mga threat na ito. Gulong-gulo na ang isip ko habang nakasakay sa taxi. May pinaplano ba sila sa biglaan niyang pagsulpot sa opisina ko? Anong gagawin nila? I texted my son bodyguard and tell them to secure my son bago ako makauwi sa bahay. I need to fix things. I need to know the whole truth. I've been repeatedly shaking my head, I feel like I'm going crazy. Ayokong pangunahan sila about sa half-sister ko, kuno pero hindi ko maiwasan. I am already in the coffee shop near my company building, waiting for my mom's arrival. Minutes later I saw a woman on her white shirt, dark jeans, a bull cap and shade. She entered and she looked for me inside the coffee, and when she saw me she immediately walks to my table. She greeted me but I didn't greeted her back, she looks confused. Tell me all of your secrets, Mom, I want to know the truth, and why the hell do I have a half-sister? I said, ikinuyong ko ang kamao at pinigilan ang sariling magalit. Nakita ko ang panlalaki ng mata nito, saka siya umupo sa upuan. Saan mo naman nalaman? She asked. Kendall Cortel, ikling sagot ko. Kendall, no, you must be mistaken, yes, she's your sister but not by blood, I adopted her. She said. Agad na nanlaki ang mata ko sa gulat. What? She's not my half-sister but my adopted sister. What the hell, naguguluhan na ako. She's my friend's daughter, Ella, sabi niya. Pero ang sabi niya anak siya ni daddy sa ibang babae na putol, ang sasabihin ko nang may nagsalita sa likod ko. I was just joking around, sineryoso mo naman. Sabi nung babae kakarating lang. Speaking of the devil, well that is not a good joke. I said. I'm sorry, okay. I just wanna hang out with you, napaka-mainitan pala ng ulo mo. Sabi niya saka bumeso kay Mom. Hi tita, she greeted. Ken, that's not a good joke. Mom said. I'm sorry tita, I just want to know how will she react if I lie, sabi niya. I'm sorry too, about what I have said. Kalimutan na natin yun, that's not even true, she said and smiled at me. Para namang nawala ang nakadagan sa dibdib ko. I didn't know Mom adopted someone. When did you adopt her, Mom? I asked. 3 years ago, nung makarecover kami sa aksidente, tumawag si Ella sa akin, at sinabing pinagbubuhatan daw sila ng kamay ng asawa niya, that's why I decided to adopt her, don't worry mabait naman siya, mahilig lang mang-joke, just don't take it seriously. Mahabang sabi ni Mom. Gosh, I really thought Dad has a mistress. Gusto ko siyang sakalin sa inis. Para pa akong tanga kanina nung sumigaw ako ng alis. Let me introduce myself again, I'm Kendall Loris, I'm 23 years old, sabi niya at inabot ang kamay. I'm Ana Cortel, sabi ko. I'm really sorry, what should I call you then? Ate, she asked. Kung saan ka komportable, sabi ko. Ate, sige ate na lang. She said. Mom, napag-isip-isip ko na po. Sabi ko. Ang alin? She asked. Nang order kami ng coffee at shortcake para may makain saka ako nagtanong ulit. Why don't we have a public appearance? You know matagal-tagal na rin po nung hindi kayo nagpapakita sa mga tao, sabi ko. I don't know, maybe let's ask your father's opinion, baka kasi may mag-send uli ng death threat sa'yo, sabi niya. Hindi ko naisip yung about sa threat dahil bothered ako about sa joke ni Kendall. Oo naman siguro si Tito, tita, besides hindi ba kayo naiinip at nasa hotel lang kayo palagi? Well, I'll ask my boyfriend for your security, may security agency kasi siya, I think you know him, sabi niya. Si Harry ba kamo? I asked. Yes, he's my current boyfriend, sabi niya sabay subo ng slice ng cake niya. Sa kanya na kami kumukuha ng bodyguards, sabi ko. Ganun ba, pwede namang doublehin, sabi niya ulit. Naka-double na, sagot ko. You're really that mad huh? She said. I rolled my eyes. Anong tingin niya sakin, patatawarin ko agad siya. No way. She needs to earn it.
I already said I'm sorry diba? Ano bang ikinagagalit mo? Medyo galit na sabi niya. Girls stop. Para kayong mga bata. Suway ni Mom. Paano ba kasi siya pinalaki ng mommy niya? Mom, I need to go sa sunduan ko pa si Dan, sabi ko. Boyfriend mo. Singit niya. He's my son, sagot ko. May anak ka na. Gulat na sabi niya. Kasal na ako, ba't di mo tinanong yung boyfriend mo? He's my husband's friend. Sagot ko ulit saka na tumayo, nag-iwan ako ng bill sa lamesa. Uwi na ako mom. Bye. Sabi ko saka humalik sa pisngi niya, I tap Kendall's shoulder. Uwi na ako bata, panunuya ko saka na tumalikod saka naglakad palabas, narinig ko pa itong sumigaw ng. Hindi ako bata, sigaw niya. Umiling-iling na lamang ako bago na pumara ng taxi. Nang makasakay sa taxi biglang tumunog ako phone ko, kinuha ko yun sa purse na dala. Unknown number calling. Hello, bati ko. Can you still manage to smile if you hear your son's voice? Sabi ng boses sa kabilang linya. Who's this? I asked. Your parents are tough ha? Natakasan pa nila ang patibong ko noon. Well today I'll make sure to end your son's life kapag hindi ka susunod sa mga gusto ko. Sabi niya. Ano bang pinagsasabi mo? Nasaan ang anak ko? Sino ka? Sigaw ko, hindi ko inalintana. Ang tanong ng taxi driver sa akin kung okay lang ba ako. Let's play a game. Sabi niya, wag mo akong pinagluluko. Mama, tulong po. Agad na tumulo ang luha ko nang marinig ang boses ng anak ko. Dan, anak, sigaw ko uli. Please, wag mong sasaktan ang anak ko parang awa mo na. Umiiyak na sabi ko. I won't hurt him, unless papayag ka sa gusto kong mangyari, sabi niya. Ano bang gusto mo? Sabi ko, divorce your husband at makakauwi ng ligtas ang anak mo, sabi niya. I froze on my seat. The options, it's unfair. Hindi ko siya pwedeng hiwalayan. Sabi ko, why not? I cannot define if it's a she or he magkahalo kasi ang boses nito. Mariin kong ipinikit ang mata. Damn. I can't decide which of the two. Give me some time to think. I said, sure dear, bukas ng umaga kapag hindi mo pa masabi ang sagot bukas boom, narinig ko uli ang sigaw ni Dan. That asshole. Kapag talaga nasakta ng anak ko papatayin ko siya mapababae man o lalaki. Hindi ko napansing nakatigil na pala ang sasakyan sa harap ng hotel building namin. Nag-text uli yung unknown number. Don't try to tell this to your husband, or else alam mo na kung anong magagawa ko. Napag-isip-isip ko na rin, masakit man pero kailangan. Nakauwi na ako sa penthouse namin, nagulat nga ako nang madatnan si Greg na nakaupo roon. Where's Dan? Hindi mo ba kasama? He asked. I don't know. I broke down in tears at napaupo sa sahig, umiyak ako ng umiyak. Anong nangyari? He asked at hinawakan ako sa balikat. Greg, we need to divorce. Kailangan nating maghiwalay, sabi ko habang umiiyak. What now? Where's my son? He asked. Hindi na kami uuwi rito, I decided to go back to States together with Dan, kaya kailangan na nating mag-divorce Greg. Sabi ko sabay tulak sa kanya ng bahagya. Tell me your reason why do we have to divorce? Ba't kailangan nating maghiwalay? He said, his voice became cold and his eyes became dark. I don't love you. I still hate you. I don't want to live with you, hindi ako masayang kasama ka. Sigaw ko sa pagmumukha niya. I need to lie, for the sake of our son, ito na lang ang paraan. I'm sorry, sabi ko, saka na tumayo at iniwan siyang nakaluhod sa sahig. Maybe our relationship is too complicated, hindi kami para sa isa't isa. Habang naglalakad sa hallway ng hotel nang may kumuha sa akin at sinunggaban ako ng halik. Don't leave me please, I love you, I'll change just please don't leave me, sabi niya, mahigpit ako nitong niyakap. Nagpumiglas ako, tinigasan ko ang puso at itinulak siya. Please wag mo na akong hanapin pa, you can find another one, I said. No please, please I'm begging you don't do this to me. Sabi niya at lumuhod sa harapan ko. I'm sorry Greg, I said saka na tumakbo ng mabilis para hindi na ako nito sundan. I'm sorry. I'm really sorry Greg pagbigyan mo sana ako,
Para din ta sa kapakanan ng anak natin. I wiped my tears at pumara ng taxi. My life is fucked up. Does your husband know na nandito ka? Nikki asked while stirring her own cup. Umiling ako. Ang daming pumapasok sa isip ko, pagod na rin ako kakaiyak kanina pa. Nang pumara ako ng taxi kanina nakita ko kung paano hinabol ni Greg, ang sasakyan na sakay ako parang pinipiga ang puso ko sa nakita. He doesn't know? Hindi niya pa pwedeng malaman, sagot ko. I am mentally tired and very exhausted. The caller didn't call me back after I sent my text message saying I am divorcing Greg to save my son. Ang hirap magdesisyon, siguro nga una pa lang, hindi na dapat kami in arranged marriage, madaming humahadlang hindi ko alam kung bakit. Nag-away ba kayo? You know I'm your best friend, you can tell me anything, I'll listen. Sabi niya at hinawakan ang kamay ko. Agad namang nagsituluan ang luha ko. Nikki, my voice broke as I call her name. What is it? Come on tell me. Lumipat siya ng upuan at niyakap ako. Kinidnap si Dan. I said, what? Sigaw niya. Buti na lang at wala si Chad, gabi na at nandito kami sa kondo niya sa isang 5-star hotel. They didn't ask for ransom, may conditions lang sila. Sabi ko hindi ko mapigil ang hindi mapahikbi. Curse them. Arg. Pati ba naman bata ay idadamay nila. Galit na sabi niya, she wiped my tears using the back of her hands. Hush now, dapat sinabi mo na lang ito sa asawa mo. Sabi niya at pilit na ipinapakalma ang sarili. No, hindi niya dapat malaman masisira lamang, ang desisyong ginawa ko. Sabi ko sabay harap sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Ano bang desisyon mo? Tanong niya. Makikipag-divorce ako kay Greg para mailigtas ko si Dan. Sabi ko. Nasa po niya ang noo. Naman, may paraan pa walang magagawa, ang pakikipaghiwalay mo sa kanya sa pagligtas mo sa anak niyo. Ano pang silbi ng pagpapakasal niyo kung hindi niyo sabay haharapin ang problemang dumarating? Pangangaral niya sakin. Huwag kang ngang umiyak dyan. Para kang tanga, kaninong desisyon ba ang bumalik uli sa Pilipinas para magsimula ulit? Hindi ba't ikaw? Sabi niya.